Hanggang mamayang alas 8 ng gabi, pinayagan ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang kilos protesta dyan po sa People Power Monument ngayong araw. Posible raw mapahabang pinayagang petsa sa rally permit kung susunod ang organizers sa inilatag na kondisyon ng mga otoridad. May ulat on the spot si June Veneracion. June! Rafi, Connie, sa original request ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City Government ay hanggang Biyernes pa sana nila gustong mag-rally dito sa may EDSA People Power Monument. Pero sabi ni Retired General Elmo San Diego, ang hepe ng QC Department of Public Order and Safety, isang araw lang kanilang pinagbigyan. Mula yan 8 a.m. hanggang 8 p.m. ngayong Miyerkules. Pero sabi ni San Diego, pwede naman ma-extend ang rally permit kung masusunod ang mga inilatag na kondisyon sa mga rally organizer gaya ng pagtitiyak na walang maisasarang kalsada at magiging maayos ang kilos protesta. Dagdag pa ni San Diego, 4 na araw ang gusto ng INC dahil inaasahan nilang aabot sa 100,000 ang mga dadalo. Sa ngayon ay nasa 3,000 ang crowd estimate dito, 2,000 naman ang mga nagbabantay na pulis. Sabi naman ni NCR Police Office spokesperson Major Hazel Asilo, na-release na ang 4 na naaresto sa kaguluhan kahapon. Yung bus driver na nakaatras sa isang babaeng pulis ay pinatawad na ng kanyang biktima. Yung 3 iba pa ay na-release pero for further investigation. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa Connie. June, may mga namamataan ka bang malalaking personalidad na nariyan ngayon sa People Power Monument? Sa ngayon, Connie, ay wala pa naman. Actually, kahapon, nabigla rin tayo sa dami ng mga VIP na sumalang doon sa entablado na inilatag dito sa may EDSA People Power Monument. Pero kanina o ngayong sa mga sandali ito, Connie, ay wala pa tayong namamataan. Pero tuloy-tuloy pa rin yung mga nagpe-perform sa entablado. Actually, kung mga gustong mag-perform ay magpapalista lang at pwede silang sumalang sa stage at doon ipakita ang kanilang talento sa pagkanta, Connie. May mga indikasyon ba na magtatagal pa ang mga nagrarally dyan sa People Power Monument even after yung deadline na 8 p.m.? Connie, ang talaga tinitignan ng QCDPOS na indikasyon ay kung dadami yung mga tao dito. Gaya na sabi ko kanina, ang crowd estimate nasa 3,000 hanggang 4,000 sa ngayon. Malayo yan doon sa 15,500 na peak nung mga tao na pumunta dito sa may EDSA People Power Monument kagabi, pero masyado pa namang maaga, Connie. At saka kung mapapansin nyo, napakainit ang panahon ngayon, no? Hindi kagaya kahapon na makulimlim. Siguro baka yan ay naging factor din. Pero tingnan natin mamaya kung dadami pa yung mga tao. At gaya nga nasabi ko, sa original nga ng plano ng INC ay gusto nilang mag-rally dito hanggang sa araw ng Biyernes. Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Magdamag na nanatili ang ilang nagtipon kahapon sa People Power Monument sa bahagi ng EDSA sa Quezon City. Ang ilan, nagtayo pa ng tent. Balita hatid ni James Agustin. Maghahating gabi kanina, matindi pa rin ang traffic sa northbound lane ng EDSA papalapit sa People Power Monument sa Quezon City. 2 lane lang ng EDSA ang daraanan ng mga motorista, kabilang na ang busway. Inilipat ng MMDA ang mga concrete barrier para mas maraming lane ang madaanan. Ang isang bus na nakapwesto sa EDSA, pinakiusapan ng mga pulis na alisin pero hindi pumayag ang mga nagkikilos protesta. Sa White Plains Avenue, kanya-kanya ng latag na mahigaan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. May mga nagtayo pa ng mga tent, ang iba galing sa malalayong lugar. Gaya ni Roland at kanyang mga kabarangay na bumiyahe mula sa Tarlac para makiisa sa kilos protesta. Handa po kami, Renor sign, talagang handa po kaming talagang transparency na hinahanap natin. At walang talagang kasi nagiging parang selection yung justice din kung minsan. Sinasabi nila, sana maging patas talaga. Galing namang Dasmariñas, Cavite si Josepher at kanyang mga kaanak. May baon silang mga pagkain at pananggalang sa ulan. Suot pa niya ang t-shirt na may nakasada mga katagang transparency at accountability. Laganap po yung corruption sa ating bansa po. Pilit nating nilalaban po yung karapatan natin. Kung sino pang tama, yan pa ang kinakasuhan po. Ang mga mali po, sila pang namamayani. Kaya nandito kami para ipaglabang namin ang
karapatan bilang isang mamayang Pilipino po. Madaling araw na may mga dumarating pa rin para makiisa sa ikalawang araw ng programa. Kabilang na magpinsang Carlo at Ryan na galing Marilao, Bulacan. Nag-leave na raw sila sa kanilang mga trabaho ngayong araw. Sa panawagan po ng Iglesia ni Cristo, transparency and democracy. Galing sa trabaho, syempre, tsaka medyo talagang traffic talaga kanina. Medyo nagpaluwag muna kami ng kalsada. Pero hindi pwedeng lumagpas yung pagkakataon na to, hindi makipagkaisa. Ayon sa QCPD, nasa 2,500 na mga pulis na nakadeploy sa People Power Monument para magbigay seguridad. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Tuloy rin ang kilos protesta ng ilang miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba pang grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Ayon sa team leader ng mga ralista, mahigit 500 sila roon. Ang ilan sa kanila sa Liwasang Bonifacio nagpalipas ng magdamag at nag-set up ng tent. May mga galing pa raw sa 1st District ng Batangas kaya nagkampo na lang doon. Ayon sa ilang nagrarally, didiretso sila sa People Power Monument sa Quezon City para makilahok sa pagtitipon doon. Mas maagang bumiyahe ang ilang papasok sa trabaho at eskwelahan dahil bantay sarado rin ang ilang kalsada sa paligid ng Mindiola sa Maynila. Sabi na ilang papasok na estudyante at empleyadong nakausap ng GMA News, mas malayo ang lalakarin nila dahil sa mga isinarang kalsada. Nilagyan ng mga barikada, yero at barbed wires ang ilang bahagi ng Recto Avenue, Legarda Street at Casal Street bilang bahagi ng seguridad ng pulisya. Ayon kay Manila Police District Spokesperson Philip Ines, inihigpitan nila ang seguridad sa paligid ng Mindiola tuwing may malalaking kilos protesta, lalo na't malapit ito sa Malacanang. Sabi naman ng palasyo, walang banta sa Pangulo pero hinigpitan din ang pagpasok sa Malacanang. Kaninang umaga rin, sumikip ang dinaraanan ng mga motorista sa EDSA White Plains northbound. Lumagpas kasi sa concrete barriers ang isang bus na sinakyan ng mga nagkilos protesta. Bago mag-alas 8:30 ng umaga kanina, iniatras na ang bus at iniusog na ng MMDA ang concrete barriers. Kaya mas maluwag na ang daanan ng mga motorista. Sa gitna ng malakas na ulan at agos ng ilog, isa-isang isinakay sa kalabaw at kabayo ang mga estudyanteng yan para makatawid sa ilog sa Alamada, Cotabato. Ang ilan naman, binuhat at inalalaya na ang mga estudyante sa pagtawid. Ayon sa uploader ng video, walang tulay at ibang ruta kaya tumatawid sa ilog ang mga estudyante para makapasok sa eskwelahan. Hiling nila kung hindi malalagyan ng tulay, sana raw ay magkaroon na lang ng extension ng paaralan sa Barangay Polayagan. Naiparating na yan sa barangay at lokal na pamahalaan at aalamin daw nila ang sitwasyon sa lugar. Lampas tuhod na baha naman ang pumasok sa ilang bahay sa barangay Dagohoy, Talaingod, Davao del Norte. Ang mga residente, kanya-kanya ng salba ng kanilang mga gamit. Ayon sa mga residente, mabilis umapaw ang isang sapa roon, kaya sila binaha. Humupa rin naman yan pagdating ng gabi. Sa Davao Occidental, perwisyo naman ang dulot ng pag-ulan sa evacuees na nananatili sa Barangay Nuing sa Jose Abad Santos. Pinasok na kasi ng tubig ang kanilang mga tent at nabasa ang kanilang mga gamit. Dahil dyan, nagsisiksika na sila sa iisang higaan para makatulog. Dagdag pahirap pa ang lamig at lamok pagkatapos ng ulan. Rumagasari ng baha sa Barangay Butulan at pinasok nito ang mga tent sa evacuation center. Ang ilang apektado nakikituloy na muna sa mga tent ng kanilang kakilala. Dahil din sa malakas na pag-ulan, binaha ang paradahan na yan sa Barangay Katangawan sa General Santos City. Nalubog sa tubig ang mga nakaparadang sasakyan, kabilang ang ilang minibus. Humupa naman kinaumagahan ng baha. Huli-kam ang pagtangay ng rumaragasang ilog sa kubo na yan sa Barangay Malo sa Chateau Negros Oriental. Kasamang natangay ang isang lalaking senior citizen na nasa isang duyan sa loob ng kubo. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, tumambay sa kanyang kubo ang nasabing residente nang biglang rumagasa ang tubig. Patuloy ang search and rescue operation ng mga otoridad sa nawawalang residente. Sa Barangay Mantuyop, hindi bababa sa 10 bahay ang nalubog sa biglang pagragasa ng tubig. Natangay rin ang ilang alagang hayop ayon sa MDRRMO. Wala namang nasaktan o nasawing residente.
Patuloy pa ang assessment ng mga otoridad para sa agarang tulong sa mga binaha. Nakaalerto na rin ang Department of Social Welfare and Development para magbigay ng tulong sa mga apektado ng pag-ulan sa Luzon at Visayas. Ayon sa Pag-asa, low pressure area at localized thunderstorms ang nagpaulan sa mga binanggit na lugar. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, tropical depression na ang binabantayang low pressure area na nagpaulan kahapon sa Metro Manila at ilan pang bahagi ng bansa. Tinawag yang Bagyong Henry. Kanina nakataas na ang wind signal number 1 sa southwestern portion ng Zambales, Western Bataan at sa Lubang Islands ng Occidental Mindoro. Namataan ng Pag-asa ang bagyo 220 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan, bandang alas 8 ngayong umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Base sa pinakahuling forecast, hindi maglalandfall ang Bagyong Henry. Kikilos ito papuntang West Philippine Sea. Bukas, posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Posible rin itong lumakas pa bilang tropical storm. Sa mga aalis papuntang eskwela o trabaho, maiging magbaon ng payong o kapote. Uulanin pa rin ng Bagyong Henry ang Metro Manila, Calabarzon, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque. Hanging habagat naman ang magpapaulan sa ilan pang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao habang mas makaaasa sa maayos na panahon ang natitirang bahagi ng bansa pero posible pa rin ang mga local thunderstorm. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa NCR, Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Ibig sabihin, posible po ang biglaang ulan na may pagkulog at pagkidlat hanggang mamayang alas 10 ng gabi.